Magandang hapon po. Pwede ko bang makausap si Basilio? Hindi yan ang dapat mong itanong. Gusto ka pa ba niyang kausapin? Mrs. Carillo, hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Hinahanap ko ng mga anak ko ang kanilang ama. Ayaw kong magpakabastos. Pero kung mayroon pang natitirang kahit konting kahiyan sa pagkatao mo, Loretta, umalis ka na. Bago ako tumawag ng tao magpapalaya sa inyo. Mrs. Carillo, alang-alang sa mga apo ninyo. Huwag mo paangkin sa akin yung mga kuting mo. Hindi yan mga anak ni Basilio. At hanggang sa araw na ako ibaon sa lupa, hindi ko papayagan ng aking anak na angkinin niya mga produkto ng kababuyan mo. Umalis ka na. Isinusumpa ko, Mrs. Carillo! Darating din ang panahon na magpapakumbaba kayo sa aking mga anak! Isinusumpa ko! Sinalubong ng mga opisyalis ng Bureau of Immigration, pati na rin ng mga kagawad ng Philippine Overseas Employment Agency ang mga kababayan nating hindi pinapasok at pinauwi mula Saudi Arabia. At ngayon nga ay hinihinga ng statement ang mga kababayan nating biktima ng... Sir, ano po muna sabi sa pagkaka-deport mula sa Saudi Arabia? Wala po. Papaligin mula Saudi Arabia para makapili ang kanilang mahal sa buhay. Paano pre? Muna na kami. Sige, tol. Tol, ingat ha. Papa! Papa! Anak ko.
Teddy, pagod ka sa biyahe, pilitin mo naman magpahinga. Paano ako magpapahinga? Pagkatapos na nangyari sa atin. Tapos na yon, wala na tayong magagawa. Kabaon-baon tayo sa utang para lang makapag-abroad ako. Pagkatapos pagdating ko doon, nalaman ko, tinakbong pera natin. Niloko tayo. Bahala ng pulis sa kanila. Hayaan mo na. Alma, ano hayaan? Wala na tayong kapera-pera. Sisingilin na tayo ng mga taong pinagkautangan natin. Anong ibabayad natin sa kanila? Yung kinabukasan natin, ating iniasa sa kikitain ko sa Riyadh. 6 na buwan na lang manganganak ka na. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Kung minsan nga iniisip ko, parang pinipili ng Diyos yung mga pinagbibigyan ng tao. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But rather, store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, Uy! there your heart will be also. Hi, tita. Patayin mo yung sigarilyo mo. Patay tayo, pare. Okay lang yun, nag-iossi rin naman siya eh. Akala ko ba pinagsabihan mo niya tungkol sa bisyo niya? Alam mo, kahit ilang beses mo pagsabihan yun, kapag ayaw kang sundin, walang mangyayari talaga. Pero 16 years old pa lang ang anak natin, naninigarilyo na. Dito, hindi pwede manigarilyo. Sa bahay, ah. Pero, pag nasa labas yun, kasama mga barkada niya, nakakatiya ka na hindi magsasalpak ng sigarilyo sa bibig niya? Eh bakit hindi ka nagpunta sa Shangri-La? Akala ko ba susunod ka? Hinintay ka ng mga kaibigan natin ah. Mga kaibigan mo yun. Mas ginusto mo pang magkulong dito sa kwarto natin, magkalat dyan sa kama, at basahin niya magazine mo. Ayusin mo nga yung kalat mo. Pwede na yan, ha? Oo, sigurado.
Hindi ko pa ho kaagad mababayaran yung inutang ko sa inyo. Siguro naman po alam niyo yung nangyari kay Teddy. Doon pa sana sa perang ipapadala ni Teddy ko kukunin yung ipapambayad ko sa inyo eh. Napanood ko nga sa TV si Teddy eh. Oh, nahuli na ba yung lumoko sa kanya? Eh, ilang beses na ho siyang pinapabalik-balik ng mga pulis pero wala pa rin nangyayari. Sabi nga ho ni Teddy, baka daw may kilala doon sa loob yung recruiter kaya hindi mahuli-huli. Baka malakas ang kapit sa loob. Nakahanap na ba ng ibang trabaho si Teddy? Eh, inaasikaso pa nga po niya tong kaso. Eh baka naman maubos na ang oras niya sa kahahanap sa lumoko sa kanya. Eh paano na kayo mag-iina? Buntis ka pa naman. Napaparaanan naman po namin eh. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa ama mo? Hindi ko ho gagawin yun. Kung gusto mo, ako makikipag-usap kay Tito. Kilala ko naman. Wag ho. Alma, tantanan mo na yung pride mo. Ilang tao na yung nilapitan nyo para utangan, para mabayaran ni Teddy yung mga requirements niya sa pag-a-abroad. Marami pa pong paraan. 3 po kami nagtatrabaho sa bahay namin. Mababayaran naman po namin ang lahat ng utang namin. Walang kinalaman si Mr. Carillo sa problema namin. Ate, alam mo tama rin yung sinabi ni Mrs. Nograles eh. Eh ngayon lang naman tayo hingi ng tulong sa kanila eh. Abet, tawagin mo si Kuya Jun mo. Naglalaro yata kina Abigail, pauwiin mo na. Tapos maligo ka na ha? Apa. Darating na si Papa mo, mabaho ka pa. Sige na. Kuya! Ate? Tama na. Narinig ko yung sinabi mo. Narinig mo na rin yung sagot ko sa tanong mo. Ate, mayaman sila. Kilala nila tayo. Buong buhay natin, hindi natin sila inistorbo. Hindi na tayo iistorbohin o pakikialaman. Nung iniwan niya tayo ng nanay, pinutol na natin ang lahat ng kaugnayan natin sa kanya. Nagkataong nabuo tayo dahil sa kanya pero hindi natin siya ama. Teresa, hindi ako maniningil ng utang sa kanya. Dahil nung gumagapang ang inay para buhayin tayo, tinubos na ng nanay ang lahat ng obligasyon niya sa ating magkapatid. At kahit na nangingisay ako sa bangketa o mamamatay sa gutom ang sino mang mahal ko, hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. Tapos ang usapan. Oh. Dito muna kayo. Ready? Ikaw na munang bahala dito, ha? Nasa pare. Sinira niya buhay natin, pare. Sino yung kausap ng papa mo? Yung mga galing din sa Pag Saudi. nakita ko siya, tutuluyan ko siya, pare. Akong titira sa kanya. Ikaw? Oo! Sigurado nagtatago na ngayon yun, pare. Alam mo, pare? Oo nga. Pinapahanap ko na siya sa mga pulis. Eh, paano kung maglagay yun? Mahirap din asahan yata yun, Pag pare. walang mangyayari, akong babanat sa kanya. Mahirapan na tayo makita yun. Napadaan si Marlon at si Roland. Wala, may pinag-usapan lang kami. Teddy, pabayaan mo na. Ang alin? Pabayaan mo ng pulis ang humanap sa lumoko sa'yo. Huli ka na pala sa balita eh. Hinahanap na nila. Kaya lang nagpapalaki muna sila ng tiyan at saka puwet. Paano nila hanapin yung hype na lumoko sa amin? Kung buong araw nag-uusap lang sila dun sa presinto. Ginagawa nila kaming tanga. Pinababalik-balik lang kami. Pera lang yun. Mababawi din naman natin yun eh. Mapapayaran din natin lahat ng pinagkakautangan natin. Hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita. Alam mo ba yung nararamdaman ko, Alma? Alam mo ba yung kahihiyang inabot ko? Nalimas tayo. Inisahan. Hindi naman ako pwedeng tumahimik at sabihin, ganun lang yun. Pagsubok lang ng Diyos yun. Hintayin yung swerte. Kailan? Kung hindi ako kikilos ngayon, habang buhay na lang tayo agrabyado. Teddy, isipin mo na lang magiging 3 na ang mga anak natin.
Huwag mo namang ilagay ang sarili mo sa disgrasya. Kailangan kita. Kailangan ka ng mga anak mo. Hindi naman importante sa akin yung pera eh. Importante sa akin yung asawa ko. Yung ama ng mga anak ko. Puno na ang trabaho sa project na to. Pero kung interesado ka talaga... Teka, kilala mo si Bochok, di ba? Oo, nakasama ko na yun. Siguro 2 years ago. Sa pagkakaalam ko kasi, meron silang tinatayong housing project sa bandang Carmona. Tatawagan ko kung interesado ka. Sa Cavite? Napasubo ka dyan sa pagsasaudi mo, no? Talagang ganyan. Karamihan ng mga projects ngayon sa labas ng Maynila. Oh, pare. O, paano? Ingat na lang. Salamat, ha. Good luck, pare, ha? Jose. Doctor, sir. Ma'am, bigyan mo kami ng white wine, ha? Yes, sir. Dalawa. Mr. Rolgado. Oh, baka naman nakalimutan mo na kung sino ako. Matagal din tayo nag-usap bago mo kami pinadala sa Saudi. Kakain sana kami. Baka pwedeng sa ibang araw na tayo mag-uusap. Hindi na. Ngayon na tayo magkaliwanagan. Unahin mo in-order kong mga inumin. Yes, sir. Hoy! Ano ba, ha? Mag-uusap ba tayo ng matino? O kailangan kalat ka rin pa kitang palabas dito sa restaurant? Ayoko ng gulo, ha? Ako rin. Betsy, sandali, ha? May ayusin akong problema. Okay ka lang ba? No problem. Saan tayo pupunta? Akala ko gusto mo akong kausapin. Niloko mo kami. Lahat ng pera yung pinundar namin, pati na rin yung inutang namin kung kani-kanino, tinangay mo. Pagkatapos pagdating namin sa Riyadh... Teka. Ang ibig mong sabihin, in-store mo yung pagkain ko. Para kwentuhan yung dama mo. Balik mo yung pera namin. Alam mo, hindi ka namin titigilan hanggat hindi mo ibinabalik ang perang kinuha mo sa amin. Pare, boss. Marami kaming niloko mo. At hindi kami hihinto hanggat hindi mo sinusoli yung perang ninakaw mo sa amin. Isusumbong mo ako. Sasabihin mo sa mga kasama mo na nakita mo ako. Tinatakot mo ako. Alam mo, ano pangalan mo? Balagtas. Teddy Balagtas. Alam mo, Balagtas, kasalanan mo rin eh. Alam mo kung bakit? Kasi tanga ka. Sa mundong ito, dalawa lang klase ng tao. Yung katulad ko, at yung katulad mong tatanga-tanga. Huwag akong sisihin mo sa kakulangan ng utak mo. Ano? Akala mo katapangan yung ginawa mo? Katangahan mo rin! Hindi yung katulad mo ang tatalo sa akin! Kulang ka sa kalibre! Gago! Sige, dalhin niyo yan! Babalikan kita, hayop ka! Ano ba? Babalikan kita! Ang lakas pa ng loob mong magbanta! Gago! Kalbo! Babalikan kita! Sige, dalhin yan! Sige na! Bakit? Bakit? Ano nangyayari dito? Bakit gusto mo sumama? Halika! Sumama ka! Halika! Halika! Hoy! Ikaw! Wala kang karapatang magbanta! Tignan natin ngayon ang tapang mo! Sige! Dalhin niyo yan! Babalikan kita, hayop ka! Kung makakabalik ako! Ulo ko!
Bakit kaya ginabi yung taong yun? Naghahanap ng trabaho si Koyang eh. Alma! Alma! May tawag ka sa telepono sa bahay. Oh, si Teddy daw. Bakit? Ano nangyari kay Teddy? Ang mabuti pa, iwan mo na lang muna siya rito. Kailangan kong obserbahan ng pasyenteng ito eh. Kayo bang asawa ng pasyenteng ito? Natagpuan ng inyong asawa na itinapon sa bundok ng basura. Ikaw na munang bahala dito. Tawagan mo na lang ako pag may kailangan kayo. Oo, babay na. Magpapakabait kayo, ha? Papa. Magpatawag ka lang sa opisina kung may kailangan ka, ha? Siguro next week na lang kayo pumasok. Alagaan mo kapatid mo, ha? Kung kulang yan, tumawag ka. Salamat po, Mrs. Nograles. Lalakad na ako. Talagang ganyan ang buhay. Pag inaalat, sunod-sunod. Ano nang mangyayari sa amin, Tita Mercy? Lakasan lang niya ng loob. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang susuko. Iniwan ang mga bisita. Umuwi na sila. Sina Aling Baling na lang nga nandyan. Tito, paawa ka naman sa kanila. Kahit ang sabihin ng mama mo, mga anak mo pa rin sila. Nabiyudo yung panganay mo. Ano ba naman yung tingnan mo yung mag-iina? Hindi pa ako nakakasiguro kung makikialam pa ako sa buhay nila. Ikaw ang ubabando na sa kanila. Gusto mo sila pa magbakaawa sa'yo. Hindi mga kuting na iniligaw sa kalye, mga anak mo kay Loretta. Oh, masyado naman yata seryoso yung pinag-uusapan nyo. Matagal na kasi kaming hindi nagkakakwentuhan itong asawa mo eh. Pare, punta ka daw sa bahay ng kapatid mo. Oh, pinatay yung bayaw mo. Oh, paano pinatay? Pare, pinagtripan. Sinaksak, binaril pa. Nakita nga yung body sa basurahan eh. Kilala mo ba yung mga utol mong yun? Sabi nung lola ko, hindi ko naman daw talaga kapatid yung mga yun eh. Naniwala ka naman sa sinabi ng lolo mo. Bakit? Mag-iiba ba ang buhay ko kung kapatid ko sila o hindi? Napapadala siya si Stevie ko sa inyo. Pasensya ka na doon, ha? Mukhang nagiging magkabarkada yata ngayon ng ating mga anak. Para ka naman hindi ka mag-anak, Belinda. Nung araw pa naman, di ba, bago pa kami magkakilala ni Tito, magkaibigan na tayo. Halika nga, mag-usap tayo. Alam ko naman na poprotektahan mo yung interes at ikabubuti ng pamilya namin. You don't have to remind me about that. Yung magkapatid, nasa pabrika mo pa ba? Sinong magkapatid?
You know exactly who I am referring to. Alam mo, noong una nga hindi ako makapaniwala eh. Nang meron nagbalita sa akin na tinanggap mo sa negosyo mo yung mga yon. Haaminin ko, na-offend ako. Kasi, kaibigan kita. At saka halos kapamilya ng turing namin sa'yo na mama ni Tito. But I guess you have your own reasons. Nakausap kong asawa mo. Ano na namang kalokohan ang pinapasok sa ulo mo niyang si Belinda Nograles? Anong kalokohan, Ma? Iho, huwag ka magkakaila. Mula nung bata ka pa alam ko kung nagsisinungaling ka. Tungkol yon sa mga bastardang anak ni Loretta, hindi ba? Ito na naman pagtatalunan natin, Ma. For the past 20 years, I haven't seen nor communicated with these children. At mananatili yon sa ganon, Iho. At kahit ano pa, ang ikwento sa iyo niyang si Belinda, tatagan mo ang iyong kalooban. At Iho, gamit-gamitin mo naman yung utak mo. Huwag kang makikialam sa mga anak ni Loretta. Aalis na ako, Ma. Malilate na ako eh. Basilio! Buong buhay mo, hindi ka nakaranas ng anumang pagkukulang. Maski ang iyong asawa at anak, nagpakasasa sa lahat ng grasyang ibinigay sa akin ni Lord. Hindi mo magagawang bigyan ako ng anumang sama ng loob. Mamaya na tayo mag-usap, Mama. Wala po talaga eh. Kanina pa ho siyang umaga wala ho dito. May inaasikaso ho. Teresa, ako'y taong matinong kausap. Ayokong ako'y pinagtataguan. Abay, kung wala kayong may pambayad, sabihin ninyo. Hindi yung pinababalik-balik ninyo ko. Hindi po talaga. Sa katunayan nga ho, kanina pa ho naghahanap ng pera ang ate ko para may pambayad sa inyo. Alam niya kasi ngayon kayo maniningil. Ako na nga ang nagmagandang loob sa inyo. Sabihin mo nga yan kay Alma, ha? Nagtiwala ako, pinautang ko siya para makapuntang abroad ang asawa niya. Huwag niyo akong ginaganito. Nagalit ba? Ate, mabait na tao si Aling Felicing pero nakakaya na tong ginagawa natin. Akala mo ba kung meron ako ipambabayad sa tao, magtatago ako dito ng para akong takot sa araw? Ano bang gusto mong gawin ko? Siguruhin mo na kay Mrs. Paredes mo mismo ito iabot. Opo, ma'am. Pay to cash and check na yan, baka ma-misplace. At sabihin mo na yung balanse ibibigay ko kapag aprobado ko na yung damit na ibibihis sa mahal na birin. Baka mamaya nagtipid na naman yun sa burda, ano? Ang ate mo, tinutugo, dalian mo! Alma! Ako, dali na. Ang importante dyan, pahinga. Kapag dinugo ka pa uli, baka matuluyan ang baby mo. Kailangan mo ba lahat ng gamot na to? Amin na nga. Ay, naku. Dala na rin niya ng pagod at problema sa pagkamatay ni Teddy. Lahat ho ba to kailangan bilhin? Nagpabaya ka sa iyong sarili. Kaya yung bata sa tiyan mong nahihirapan. Kailangang humingi ka muna ng bakasyon sa iyong pinamamasukan. Imposibleng mangyari yun. Hindi naman nangangailangan ng puwersa yung trabaho ko. Oo nga, ang biyahe mo. Gusto mo bang araw-araw matagtag ang katawan mo sa paghabol ng jeep? Magugutom naman ang mga anak ko. Mamili ka. Sila o ang baby mo? Taya ka, ko langit. Ate, nagugutom na po ako. Ito na. Oh, bilis. Huwag niyo tatapon-tapon yan, ha? Thank you po, ate. Sige na. Tara, tara. Ako, hindi taya ka eh.
Ba't ganyan ako makatingin? Makakayanan mo kayang panaguto ng pamilya ng Ate Alma mo? Pipilitin, titiisin. May pagkakaiba ba to sa buhay ko? Sabi ni Abet, masama katawan niya, kaya suka siya ng suka. Baka naman hindi natunawan. Ano ba kasi pinagkakakain nyo kanina? Teresa, halika hipuin mo siya. Tingnan mo ang init-init, inaapoy ng lagnat. Ate, relax ka lang at baka naman ikaw ang kung mapaano dyan. Eh, anong gagawin natin ngayon? Dali natin siya sa ospital. Teresa, wala tayong pang-ospital. Ate, ano naman gusto mong gawin natin? Titigan natin niya habang suka na suka yun dyan? Magtsinelas ka. O ano, saan kayo pupunta? Magandang gabi po, Mrs. Nograles. Sorry kung napatawag ho ako. May importanteng bagay lang ako na gustong itanong ho sa inyo. Bakit, Teresa? Ano nangyari? Gusto ko lang ho sana hingin yung address ni Mr. Carillo, yung tatay ko. Anong kailangan mo sa kanya? Wala na ako panahon para magpaliwanag. Pwede ho bang hingin? Mama, itutuloy mo pa ba yung plano mo magpatayo ng kapilyo sa Nueva Ecija? Ay nako, Iha. Pagod na ako sa ganyang fundraising. Gusto ko na lang maging debutante. Mrs. Carillo naman, kung hindi ikaw magpapasimuno niyan, sino pang makakagawa ng trabaho mo? Graduate na ako dyan, Cardinal. Si Flora kaya? Yang asawa ko? Nako, wala yang sense sa pera. Tumanda na nga yan eh. Ni hindi natutong mag-budget. Nako, Tito Santi, kayo ba naman kailangan niyo pa mag-budget? Sandali lang po. Iho. May ayusin lang Saan ka ako. pupunta? Sorry ah. Teka, sino mag-aasikaso ng prosesyon? Mahirap na responsibilidad yan para pagpasapasahan. Matrabaho yan. Right, Father. Eh, di si Fanny. Hindi ba, Fanny? Yes. Pasok kayo. Hindi na po. Wag na po. Ako po si Teresa. At ito naman si June, yung panganay na anak ni Ate Alma. Sorry ho kung pumunta ho kami dito. Alam ko nakaka-istorbo ho kami. Pero wala na ho kami ibang malalapitan. Hindi po alam na Ate Alma kung pagpunta ko po dito. 2 hong anak niya, buntis ho siya ngayon. Yung isa ho, may sakit. Kailangan kong dalhin sa ospital. Namatay na ho yung bayaw ko. Wala na ho kami ibang malalapitan. Sana ho, tulungan niyo ho kami. $1.5 lang to eh. Teka, kukuha ko sa loob ah. Huwag na ho. Hindi, kukuha Hindi ko. na ho. Kulang to eh. Tama na ho yan. Baka nga sobra pa ho. Salamat po. Halika na, June. Ang laki-laki ng bahay, dito ka pa umiinom. Doreen, ayoko makita ng mga kaibigan pare ni Mama na umiinom ako ng alak. Sa bagay, pag namimisa mga pare, di ba, umiinom rin? That's sacrilege, Tito. Bakit ka ba nagpapakalasing? Dahil natauhan ka na sa panluloko ng mga anak ni Loretta? O dahil sa alam mo papatayin ka ni Mama pag nalaman niya yung ginawa mo? Huwag ka na magkaila. Lalo na ako magagalit sa'yo pag tinuloy mo yung pagsisinungaling. Sinabi sa akin ni Manang Simang kung sino yung kausap mo sa may gate kanina. Ang kapal talaga ng mga mukha ng mga taong yun. Pupuntahan ka pa dito? Pinuntahan ako ng anak ko. Damn, Tito! Hindi ikaw ang ama ng mga anak ni Loretta. Iisa lang ang anak mo, si Rafi. Hindi mo kadugo ang mga anak ng interesable at ambisyosang babaeng yun.
Bakit ba ganyan katindi ang galit mo kay Loretta? 5 taon na siyang patay. Nilibing na siya. Hindi na kami nagkita. Hindi na kami nag-usap nang dahil sa inyong dalawa ni Mama. Huwag mo kaming sisihin. Ang dapat nga magpasalamat ka pa sa amin eh. Dahil kung aasa lang tayo dyan sa kokote mo, hindi lang si Loretta ang taong utos sa'yo. Ba't ngayon ka lang? Saan ka galing? Good night, Ma. Mrs. Salamat po, miss. Ate, mauna na ako. Si Cynthia nagbabantay kay Joe, may pasok pa yun, nakakaya naman doon sa tao. Saan ka kumuha ng pera? Kanino ka umutang? Pinuntahan ko tatay natin. Hiningi ko kay Mrs. Nograles yung address at pinuntahan ko siya. Nagmakaawa ka sa kanya. Dala-dala mo si Joe, nagpalimos ka. Ate, wag mo naman simulan na naman yung... Ilang ulit ko na ba sinabi sa'yo, hindi mo pinahalagahan ang dignidad mo. Aanhin ko yung dignidad na pinagyayabang mo sa akin kung mamamatay din yung anak mo. Mag-isip ka nga, ate. Akong humarap sa kanya, akong nagpakumbaba, hindi ikaw. Wala kang dapat ikatakot. Walang nabawasan dyan sa dignidad na sinasabi mo sa akin. How can this happen? This is not the first time na kumuha ako ng loan sa bangko. My credit records will prove na kahit minsan, hindi ako nagpabaya sa mga perang inutang ko para sa negosyo ko. Naiintindihan ko, Mrs. Nograles. Kailangan ko ng loan. Kapag hindi ko na-meet ang deadline ng mga damit na ipapadala ko sa Amerika, abay mapupurnada lahat ng pera na ipinasok ko sa mga orders. Kaibigan ako ng mga karilyo. At sila ang may-ari ng bangkong ito. How can this happen? Yun na nga ho, Mrs. Nograles. Ang mas maganda ho siguro, kayo na ho ang kumausap kay Mrs. Carillo. Kay Doreen? Hindi ho. Kay Ma'am Fanny. Hindi maganda. Hindi pino ang pagkaka-embroider. Ano sa tingin mo, Belinda? Maganda naman ho ah. Naku, mahimulmol. Matatanda na kasi yung mga bordadera ni Mrs. Paredes. Mahal-mahal pa kung sumingil. Pero maganda naman, ano, ha? Sa malayo naman, hindi na napapansin yung nakikita yung depekto sa damit, tita. Yan ang hirap eh. Kay malayo, kay malapit. Alam ko nagulangan ako ni Mrs. Paredes. Kakahiya kay Father. Ipoprosesyon pa naman namin tugpoon. Nieves, tissue! Opo. Eto po. Tita, yung tungkol sa loan ko sa bangko. Belinda, dapat sumali ka sa aming retreat. I-sponsor kita. Mabuti yun. Nang mapatawad mo naman yung asawa mong umiwan sa'yo. Tita? Kailangan mo yung perang inuutang sa aming bangko para sa iyong negosyo, hindi ba? Yes, tita, pero meron ho yatang konting problema. Hindi yung problema. Pero meron din akong i-request sa'yo. Ano po yun, tita? Na-hurt ako. Nung nalaman kong ikaw ang kumupkop doon sa mga antipatikang mga anak ni Loretta Capuyong at binigyan mo pa raw ng trabaho sa pabrika mo. Belinda, parang sampal sa akin yon. At ngayon, pinupuntahan pa kami sa aming bahay para nguy-nguyan at kwartahan. Hindi maganda yun. Taghirap lang ho yung magkapatid kaya ako tinulungan. Pinipili ang taong tinutulungan. Nasa Biblia yon. Ay, naku. Pangit pa rin ang pagkaka-embroider nito. Mrs. Nograles, bakit ho? Anong ginawa Wala namin? kayong kasalanan ni Alma, pero wag mo na sana akong piliting magpaliwanag pa. Mrs. Nograles, ito lang po ang pinagkakakitaan namin ng ate ko. Buntis susa, mahina ang katawan. At alam ko yun. Mrs. Nograles,
Nangangako ko sa inyo, dodoblehin ko ang pagtatrabaho ko kahit wala na hong overtime pay. Huwag niyo na ho kami alisin. Teresa, Mrs. Nograles, sa akin lang ho umaasa ang ate ko at mga pamangkin ko. wala akong magagawa. Kapag hindi ko to ginawa, ako naman ang iipitin ng bangko. At wala na akong time para mag-apply ng loan sa ibang mahihiraman. Sino ho? Sino umiipit ho sa inyo? Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaang umalis ng kahit walang konting pera habang naghahanap kayo ng malilipatan. Ang mga karilyo. Silang umiipit sa inyo. O huwag kayong malikot dyan ha, baka mahulog ang mga gamit natin. Mag-iingat kayo ha. Tatawag ka ha. Pag nadaan naman kayo sa Pasig, dalawin niyo naman kami. Aling Baleng, Cynthia, salamat sa lahat ng tulong nyo ha. Halika na, hintay na tayo dito, Mercy. Sige. Oh, medyo magsisiksika kayo dito pero pwede na. Papipinturahan ko sana ito kaya lang biglaan naman ang lipat nyo rito Okay na ho sa amin to, Tita Mercy. Nahiya nga kami sa inyo Ano bang nakakahiya? Basta kung may kailangan kayo ano pa man, andun lang ako sa kabila. Ito pa po. Sige ho, salamat. Oh, Abet, sama ka sa amin. May ice cream ako sa ref. Yes! Oo. Huwag ka magulo doon, ha? Sige. Magayos-ayos na muna tayo dito, ha? Para mamayang gabi pagtulog natin, hindi na masyado makalat. Ama, hanggang kailan tayo dito? Kasi anak, hindi na natin mabayaran ng renta sa dati nating tinitirhan. Amoy ipis. Ha? Madumi dito, amoy ipis. Baka may daga pa. Kaya nga, konting linis lang, ayos na yan. Tulong-tulong muna tayo, ha? O ano pang hinihintay nyo? Hindi naman maaayos to kung di tayo lahat kikilos. Ayusin mo na yung mga santo. Nakakagulat ko minsan ng tao. Imagine, Doreen, si Lourdes Magsino. Kilala mo yun, di ba? Yung mother-in-law ni Grace, Mama? Mismo. Hindi maganda ang inaasal niya sa kanyang mga katulong. Siyempre, kumakalat ang balita. At yung mga maids, kahit pa paano nagkikwentuhan din yan. Nabalitaan ni Eva na minamaltrato daw ang mga housemaids nila. Sinasampal, kinukurot. God, kung magmura daw. And to think na siya pa naman ang chairperson namin para mag-raise ang funds para sa St. Catherine's Orphanage. Ang tao talaga. Ano bang akala niyang si Lourdes? Na natutulog at Diyos at hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Lola, may inikwent sa akin si Stevie. Kinausap mo rin yung mami nila para palisin sa trabaho sina Alma at Teresa. Alam mo, binili ni Flora yung mga alahas na pinagbibili ni Mrs. Carbunco. Maganda yung necklace, yung earring set. Lola, totoo ba? Rafi, according to the Bible, if your right hand is responsible for making you sin, you cut it off. At kung yung mga mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dapat mong dukutin. Ginawa ko yan para protektahan ka. Proteksyon? Nawalan na nga ng trabaho yung mga tao. Dahil kailangan lumayo sila sa atin. Tama na yan, Mama. Ayoko nilalason yung utak ng anak ko tungkol sa kanila. Tinuturuan mo na ba ako ngayon kung anong dapat kong gawin, Basilio? Malaki ang naitulong ni Mama kay Belinda para masimulan niya ang kanyang negosyo. Mula na iwan siya ng kanyang asawa. Kaya kayo nagkakasundo. Ang bilis yung tumulong. Pero hindi nyo nakakalimutang maningil ng bayad sa utang na loob ng inyong kapwa. Hoy, Teresa! Ha? Ito akin mga kahon, ha? Ayaw ko dito. Opo. Dala mo lahat sa bodega, ha? Ha? Bilisan mo! Ay, nako. Si
Siguro natalo na naman sa hayal yung bruhang yan, kaya mainit na naman ang ulo. Yung mày à? Một người lo. Tao à, tao à. Yung mày à? Wala. Tao à. O, paano, Teresa? Sa kabila na kami sasakay. Ingat ka na lang Sige, dyan, ha? ingat. Teresa. Sige. Ingat. Saan bang uwi mo? Sa Pasay lang ako sa tramo, isang sakay lang ako. Ganda. Sino nagpandar niyan? Si Nana Mercy po. Sabi daw po niya, manood kami. Dumating ka na pala. Nakitawag ako kina Connie. Paano sira na naman telepono natin? Halika nga rito, mag-usap tayo. Ba't ba lagi nandito yung mga anak ng pamangkin mo? Aampunin ba natin sila? Nagtatrabaho yung nanay nila eh. Si Teresa naman namamasukan sa grocery. Wala magbabantay sa mga bata. Hindi na natin problema yan. Lahat ng tao sa mundo may problema. Pasalamat nga sila, pinapaupa natin sila dyan sa kabilang bahay. Malay ba natin kung may pambayad yung mga yan? Iyakan ka lang ng konti, nakakalimutan mo na may renta silang dapat ibigay sa'yo. Tapos dito itatambak yung mga anak niya. Ako naman na nagsabing pwedeng iwanan dito mga bata eh. Bagong bili yung Betamax ko. Nilalaspag mo lang. Hindi naman yung matutunaw kung manonood sila ng cartoons eh. Kahit na! Nung pakasalan kita, wala sa usapan natin na pati buong pamilya mo, pakakasalan ko rin. Ano bang buhay to, oh? Uwi ka na ng pagod, puro buwisit pa makakaharap mo. Nana Mercy, uuwi na lang po kami. Wala pang nanay niyo eh. Tsaka dito kayo susunduin ng tita Teresa niyo. Manood na lang kayong TV. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Sabi ko sa'yo, hinay-hinay sa trabaho. Para ka nananadya. Ininom mo ba yung gamot mo? Tita Mercy, wag nang mag-init yung ulo mo dahil madadaan ko naman to sa pahinga eh. Hindi na nga ako papasok. Ate, may iwan ba kita dito? Oo, bakit naman hindi? Sige na, pumasok ka na sa grocery. Baka mamaya pagalitan ka ng amo mo. Mamaya alis ako ha. Pupunta ako Los Baños. Birthday ng kaibigan ko eh. Okay lang, kaya ko namang maiwan dito mag-isa eh. Doon na lang yung mga bata sa bahay para hindi kayo maistorbo. Lika, load kayo ng cartons doon. Pagpahingay mo na lang yan, ha? Oh, lakad na. Sige na, baliwala ito. Mukhang marami na naman buhok ang mabubunot sa bumbona natin. Mainit naman ang ulo eh. Kaya huwag ka na dyang hahara-hara. Oh. Ako na lang ho. Yan ang gusto ko sa'yo, masyado kang magalang eh. Lagi pang mabango. Di ka tulad nitong isang to. Pagdating ng hapon, stang-stang ng amoy. Para kaya tang kinakabahan. Hindi ho. Anong tinitingin-tingin mo? Sige na, doon ka na. Bakit nag-iisa ka dito? Kanina pa nagsisisigaw doon si Mrs. eh. Baka ako mapagdiskitan. Umalis na ako. Napansin ko? Sa tahimik mo. Matipid kang umiti.
Pag naisip ko yung mga problema ko, may dahilan ba parang umiti ako? Siya nga pala. Alam mo, pag hindi mo nginitian ang problema mo, nagsisimula pa lang ang laban, talo ka na. Eh, hindi rin naman matatapos yung problema na nagtatawa ka lang, di ba? Ako, iba lang siguro yung pag-iisip ko. Habang humihinga, dapat lumalaban. Dapat hindi ka mawala ng pag-asa. Kung subsub ka, bumangon ka. May hangganan din naman ang kamalasan ng tao. Kaya nga siguro may mga ibang tao na umaasa na makakabawi sila sa kabilang buhay, no? Pagkatapos daw na lahat ng paghihirap sa mundong to, ay may kaligayahan din daw sa langit. Hindi ako naniniwala sa langit eh. Para sa akin, itong mundong ito, impyerno. Akala ko ba hindi ka nawawalan ng pag-asa? Bahala na ang taong sumakay dun sa mga happenings dito sa impyerno. Lawrence! Ano gawa mo dyan? Dami trabaho doon ah. Pasok ka. Dali, pasok, pasok. Sandali lang. Tinatawag ako ng demonyo eh. Sinong gumamit ito? Hindi po kami. Paano hindi kayo? Sino nag-plug nito sa 220 hindi ginamit yung transformer? Nasaan si Mercy? Wala po, umalis, pumunta Los Baños. Eh di kayo nga nagsira nito. Hindi po. Mga lintik kayo, storbo na nga kayo rito. Naninira pa kayo ng gamit. Alam niyo ba kung magkano to? Pinabili ko pa to sa kaibigan ko sa duty free. Tapos sisirain niyo lang? Lintik kayo, mga sinungaling kayo ah. Magpapatin mo sa inyo. Mama? Oh, Abet, bakit? Mama? Bakit? Mama, si Kuya po pinabalo. Ha? Sino? Si Kuya. John! John! Jun? Mama. Jun? Anak. Mama. Ano? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Eh walang disiplina yung mga yan eh. Wala kang karapatan! Tigil na natin yan! Ate? 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 Ate! Titi Teresa, si Mama kanina pa dinudugo. Ano ba nangyari kasi? Si Selo po, sinaktan kami at saka po ang Mama. Ate, bumangon ka. Dadalhin kita sa ospital. Mama! Miss, tulungan niyo kami. Marami ng dugo na wala sa ate ko. Silapan mo muna itong form. Mamaya na yan, tulungan niyo muna kami. Kailangan yan eh. Kailangan lang ho namin ng tulong niyo. Alam ko ho yun, naintindihan ko ho yun. Kaya lang at least kailangan namin ng 500. Yun ho ang minimum. Namamatay na ang kapatid ko. Hiningan niyo pa kami ng pera. Ano ba klase hospital to? Miss, huwag ka sumigaw, okay? Sumusunod na ako sa reglamento ng ospital na to. Oh, anong nangyayari dito? Itong babaeng to, namamatay-matay na ang ate ko. Hiningan pa kami ng pera. Tulungan niyo naman kami. Eh, Dok, hindi ba yun ang ating guarantee sa kanila? Para niyo ng awa. Miss, naunawa namin ang kalagayan ninyo. Pero merong hospital regulation for admission. At kung hindi namin susundin, kami ang malilintikan. Oh. Ano ba kailangan namin gawin para lang gamutin yung ate ko? Deposit, kailangan ng deposit.
Anong klase hospital to? Apat na buhay binibili rin dito? Hoy, huwag kang magtataas ng boses dito ah. No. Tatawagin ko security guard. Kung gusto mo ng ospital, instant medication, magpunta ka sa, maghanap ka ron, marami daw, charity ward. Mga walang niya kayo! Tandaan niyo itong ginawa niyo sa ate ko, ha? Hanggang sa araw na mamatay kayo, dadali ng konsensya nito. Tandaan niyo, ha? Maalipin kayo ng pera! Ang mga mahihirap nga naman, yan ang problema sa kanila. Akala nila may obligasyon sa kanila ang mundo na dapat silang tulungan. Kawawa naman. dito, hanap lang ako ng doktor. Umiwan, Teresa. Pero paano, ate? Teresa. Sumpa ka sa akin. Sumpa ka. Kahit ano mangyari sa akin. Ate, huwag ka naman magsalita ng ganyan, no? Halaga ko sila. Hindi ko pababayaan ang mga anak mo. Ano bang kasalanan ko? Pinagpapayanan ko sila sa dito. Pwede ba kayo makausap? Magkano na naman ang kailangan mo? Doon ka sa lola mo humingi ng pera, siya naman meron eh. Hindi naman yun eh. Nakausap mo na si Tita Belinda? Mula nang inipit-ipit ng lola mo at ng nanay mo, si Tita Belinda mo, sinumpa pati ako. Hindi na ako inakausap. Nanggaling ako sa kanila kanina. Namatay daw yung isa mong anak. Yung panganay. Namatay daw dahil sa panganganak. Gusto lang nilang malaman mo. Binigay rin nila address si Teresa. Baka gusto mong puntahan. Para ano? Ano mo kayo haharap ko sa kanila? O dahil ba natatakot ka kay Lola? Huwag mo ko pagsasalita ng ganyan ha. Huwag mo ko babastusin. Alam niyo pag nakikita kong ganyan itsura niyo? At kung ganyan kayo mag-isip? Paano ko kayo respetuhin? Aalis na kami dito. Baka mapatay ko na yung asawa ni Tita Mercy sa ginawa niya. Teresa, saan ka naman pupunta? Kila Lawrence yung kasama ko sa grocery. Bakit hindi niyo subukan lumapit kay Mrs. Nograles? Yung dati niyong amo, hindi ba mabait naman yun sa inyo?
Oo nga, mabait nga siya. Pero siya na nga gumastos ng lahat para sa panlibing ng ate ko. Hindi ba pang-aabuso yung gagawin ko? At saka ayoko madami siya sa pamilya ng tatay ko. Teresa, may naghahanap daw sa'yo. Sino daw? Rafi daw ang pangalan eh. Rafi Carillo. Hindi ko alam na kanina umaga pa rin libing ng kapatid mo. Anak ako ni Tito Carillo. Pinapunta ka ba niya dito? Hindi, nalaman ko lang nangyari dahil sa mami ni Stevie. Salamat. Kung kailangan niya ng tulong... Salamat ulit. Kung napanindigan namin lahat ng hirap na dinanas namin sa buhay namin dati, kaya namin panindigan lahat ng hirap na darating pa sa buhay namin. Hindi namin kailangan ng tulong ng sino man. Sabihin mo yan sa tatay mo. Pasensya ka na, medyo mainit yata yung ulo. Pagod siguro. Hindi ba ikaw yung kasama nila nagpunta kayo sa bahay? Kung may kailangan kayo, hanapin niyo lang ako. Huwag niyo nga hanapin yung daddy ko ha. Lalo-lalo na yung lola ko. Sige ha. Tara. Oh, nandito na tayo ha. Kaya lang ingat kayo, baka matapa kayo ha. Malayo pa ba? Oh, upo ka muna dyan ha. Oh, yan. Home, sweet home. Saan kami titira? Eh, di syempre dito. Oh, ayusin niyo na yung mga gamit niyo. Oh, pasensya na kayo. Nag-day off yung maid ko eh. Joke lang yun. Paano tayo ngayon? Isa lang ang kwarto dito. Walang problema yun. Haharangan lang natin ang kumot dito sa gitna. Tapos mabuti nga yung nagsisiksikan tayo para hindi tayo giniginaw. Oh, ayan na hinihiling mo ha. Lintik ka, inaalila mo na naman ako. Ito nga pala yung mga kasama ko, si Teresa. At saka yung mga pamangkin niya, si Abet at saka si June. Sus Mario Joseph Lawrence, hindi kaya gumuho na tong mansion mo sa dami nyo? Shota mo to? Hindi ah. Walang iya ka naman, Mario. Dinidiskartehan ko pa lang eh. Sinemplang mo na ako. Anong didiskartehan? Sus, naglilibin na nga kayo eh, saka ka pa manliligaw. Pansamantala lang kami titira dito. Ang kikit naman ng mga bagets, nag-aaral pa kayo? Hindi na po. Kasi po, sabi ni Tita Teresa, wala na daw po kaming pera. Ah, ganun ba? Ikaw, gusto mo bang rumakit ang mga pamangkin mo? Anong racket? Eh di ano, magbebenta. Alam mo naman ng tao walang inaatras ng trabaho. Kahit anong edad. Ayan no, magtinda lang yan, kikita yan. Alam mo kung bakit. Ano, type mo. Teka. Mamaya ka na gumimik at nag-aayos pa ng mga gamit yan eh. Oh. Uy, patulugin nyo mo na yung mga bata. Nangyaya ka talaga. Knockout yung mga pamangkin mo ah. Pag tama ng ulo nila sa unan kala mo nawala ng malay. Ang bait-bait mo talaga sa amin. Kahit hindi pa tayo gaano magkakilala, ang laki na ng pagmamalasakit na pinapakita mo sa akin at sa mga pamangkin ko. Alam mo, Teresa, nung maulila ako, pinagpasapasahan ako ng mga kamag-anak ko. Walang tumulong sa akin. Nangako ko, Teresa.
na kapag may lumapit sa akin na nag-iisa at walang mapuntahan, hindi ko siya pababayaan. Alam ko kasi. Alam ko yung pakiramdam. O sige na, pumasok ka na. Pagod ka na rin eh. Oh! Ano kayo dyan, ha? Bakit kayo kwento-kwento? Ha? Taro! Kayo taro! Halika! Ikaw ilang araw hindi pasok ka? Dapat ikaw si Santana! Mrs., namatay ho ang ate ko at saka naglipat ho kami ng bahay. Ano ngayon, ha? Ikaw bantay-patay? Bubuhay pa ba patay niyo, ha? Mrs., Ano ba yan? Ayos na yan, nakakahilo eh. Pare, mas mabuti na amoy ka bago ka nakikita. Tara! Sampagita po. Kilala ko kayo ah. Kuya, mukhang siya yung nasa bahay natin, di ba? Anong ginagawa niyo rito? Bumili po kayo sa pagita, kahit na 5 piso lang. Magkano ba lahat yan? Lahat to? Teka, bibilangin ko. Hindi, wag na. Ito. Salamat po. Salamat po. Kuya, mukhang pinakyaw lahat ng sampagita natin ah. Halika na. Salamat po. Sira ulo ka rin, no? Anong gagawin mo sa sampagita? Para hindi na pinoproblema yun. Aba, lintek ha? Mas magagaling pa pala magbenta ng sampagita itong mga pamangkin mo kaysa sa akin ha? Biro mo na ubos kahit buka na yung mga bulaklak ha? Oh, ito ha? Isang gabing kita lang yan. natatakot lang ho. Gabi na gumagala pa itong mga batang to. Diyos ko, ganyan lang dayang buhay. Gusto niyong kumita, edi konting tiis. Sino bang pumakyo ng mga bulaklak niya? Yung anak daw pong mayaman, yung pumunta sa bahay sa kabila. Sinong anak mayaman? Yung si Rafi. Hay nako, hindi na importante kung sinang hudas na yon. Basta ang importante, nabili siya at pinakyaw. Kaya abet Jun ha. Gabi-gabi hanapin yung lalaki yun ha. Baka galit sa pera yun. Mapakinabangan natin ha. O babu. Hayaan nyo. Kapag nakahanap ng tita na maganda-gandang trabaho, makakapag-aral ulit kayo. Okay lang naman yun, Tita Teresa. Hindi okay yun. Gusto ko makapag-aral ulit kayo. Hindi okay yun. Teresa, alika rito. Ikaw linis grocery ha. Huwag ka uwi pag hindi linis grocery ha. Pa-phone ni Tolo ha. Bakit ho? Ako nga dapat magtanong sa'yo niyan eh. Bakit ba tuwing lumalapit ako sa'yo, para ka natatakot? Halika nga rito. Teresa, ako'y tipo ng tao walang panahon sa kaartehan. Pag gusto ko, sinasabi ko. Pag hindi ko na ako yung gusto ko, nagagalit ako. Tarantado ka!
Pinahihirapan mo ako, ha? Gusto mo maglaro? Ha? Hindi porket sinusweldo mo kami. Isa yun yung kaluluwa namin, ha? Tama na, Lawrence. Halika na. Dahan-dahan lang. Para ka naman bata. Tita Teresa, bakit po may sugat si Kuya Lawrence? Wala to. Malayo to sa bituka. Nag-practice lang ng konti boxing kuya mo. Naku, Lawrence, patawa ka pa ng patawa. Baka nakakalimutan mo, wala na tayong trabaho. Hayaan mo. Total, banas na rin ako sa mag-asawang poknat na yun, eh. Bahala na. Naku, Lawrence, Teresa! Umalis na kayo dito ngayon din. Umalis na kayo. Teka, bakit? May mag-asawang incheck. May kasamang pulis. Hinahanap kayo. Laban mo na lang. Oo ba? Naku, umalis na kayo dito. Nandiyan na yung mag-asawang inchik. May mga kasamang pulis. Ipapahuli na kayo. Dalagdagan daw kayo sa grocery. Bilis pa! Bilis! Dalihan nyo! Ano ba yan? Dito! Dito tayo, bilis! Doon! Dali! Tuloy na! Hoy! Saan ang punta? Tulo! Dito! Dito! Hindi! Dito! Hindi! Saan ba talaga? Mali kayo pareho! Dito! Dito! Tabi! Buka! Liga, Flores! 打你啊，來啊！快啲啊！快啲啊！快啲啊！來啊！將啲數啦！ Bilis! Takbo, Jun!哎呀！整下啦！哎！ Hoy! Lumaba! Tatakbo ka pa, ha? Oo! Papalag ka pa, ha? Sige! Yan! Bilis! Bilis! Nagkapkanin na yan sa presinto. Naghihintay na dyan si Vice. Siya na bahala dyan. Ako, mabuti ka sa'yo na huli ka. Magnanakaw! Ikaw talaga magnanakaw! Sige, sasakay niya! Nilisan niya! Sakay na! Sakay na! Sige, sakay na yan! Halina! Mukhang to siya. Pwede ah. Mano yung mga bata, ha? Ako nang bahala. Abel, sino din Naniwala ka naman kay Charito, Eva. Inyang babae na yan kung saan ang isip. Kasi, nabalitaan niya. Na nakikipagkita na naman sa New York si Manolet. Diyos, hanggang ngayon pa ba yun? Matatapos ba yun? Akala kasi ni Charito, tinigilan ng kanya asawa yung babae na yun. Bihira. Yung beauty queen ba yun? Oo, Mismo. That's why I don't want to take the risk to Charito. Mahirap na. Baka masirang lahat ang mga preparasyon natin para sa Easter Sunday procession. Ma'am, may naghahanap po kay Rafi sa pintuan. Ano ngayon? Di ba lumabas si Rafi? Mga bata po, kamag-anak daw po ni Teresa. Paalisin mo. Importante daw ho. O Iha, nasusundan mo ba yung napagkasunduan namin dito? Sandali lang, Mama. May asikasuhin lang ako sa labas. Ay, bilisan mo, ha? Alam mo naman, puro yanin itong mga kasama ko dito. Baka makalimutan namin yung mga importanteng points itong meeting. Basta Sandali na ako, Mama. O sige. Ay, alam niyo ba? Binigyan ako ng rosary ni Kardinal. At binless pa ni Holy Father. Magandang hapon po. Nagpasama po kasi itong bata. Pamangkin po siya ni Teresa. Nasaan po si Rafi?
Guard, tumawag ka nga sa may gate. Bakit ba kung sino-sino na lang ang pinapapasok dito sa loob ng village? Akala ko ba kailangan munang tawagan yung bahay na pupuntahan bago magpapasok ng kung sino man? Tita ko po, kinuha ng mga pulis. Ano mo number ng clubhouse? Gusto kong usapin yung village manager, ha? Kailangan lang po namin ng tulong ni Rafi. Ngayon naman, anak ko yung kinakasangkapan nyo. Mahiya nga kayo. Nananahimik kami dito. Pupunta-punta kayo para manggulo. Guard, tawagan mo yung security. Para nyo ng awa, tulungan nyo kami. Wala kaming obligasyon para tulungan kayo. Ngayon, kung hindi pa kayo aalis, magsasama-sama kayong lahat sa kulungan. Dahil pulis nang tatawagin ko. Di bali na lang, maraming salamat na lang sa tulong niyo sa bata. Nananadya ka ba? Pumipili rin ako ng taong papatulan ko. Hindi katulad yung nanlalait ng bata. Tayo na, June. Baka masampal ko lang yung babaeng yan. Bastos! Naku ha, sa tanang buhay ko ngayon lang ako na-insulto ng ganito ha. Paano na si Tita Teresa at si Loren? Anong gusto mong gawin natin? Kulang na lang sakmalin tayo ng mga hinayupak na babaeng yun eh. Saan kayo galing? Rafi, si Tita Teresa! Carilo, labas na. Labas na! O gusto mo bang sundin ka ng banda? Tita, si Rafi ang tumulong sa atin. Hindi ka na rin nawala ng problema sa buhay mo, no? Salamat. Bakit mo naman kami tinulungan? Si Rafi pinuntahan ng mga bata. Rafi, pare, kapatid ni Teresa. Matagal ko na alam yun. Bakit ang mga santo, ang lulungkot ng mukha nila? Parang wala akong makitang masaya sa loob ng simbahan. Kung ano-ano naman ang napapansin mo? Sabi nila, ang kaligayahan daw nasa kabilang buhay. Kaya lahat tinitiis. Sa'yo rin naman yun eh. Habang buhay ka na lang ba magpapatapak sa pamilya ng tatay mo? Sige. Sabihin na natin na meron kang paninindigan na hindi pinagkakainteresan dun sa mga yaman na mga karilyo. Pero, paano naman yung mga pamangkin mo? Naisip mo na ba yun, Teresa? Anong future yung mabibigay mo sa kanila? Sabi ng nanay ko na nabubuhay pa siya. Ang lahat daw na nangyayari sa tao ngayon pagsubok lang. Darating at darating ang swerte. Hindi ka naniniwala. Hindi inaantay ang swerte. Ginagawa yun. Hinahanap. Ipinaglalaban. Mas malaking kasalanan kung pababayaan mong gumawa ng kahayupan at pang-aapi ang ibang tao. Take care of these papers. Yes, ma'am. Thank you. Mrs. Nograles, alam ko po mapapahama kayo sa pagpunta ko po rito. Pero inisip ko po na kayo ay kaibigan. Isa po kayo sa kaibigan ng tatay ko na tumulong po sa amin ng ate Alma ko. Paano kitang matutulungan? Sawang-sawa na po ako sa pagtratong binibigyan ng pamilya ng aking ama. Gusto ko lang makuha ko ang nararapat sa akin. Na kay Teresa po lahat ng pruweban nagpapatunay na si Basilio Carrillo ang kanyang ama. Teresa, ang kailangan mo ay abogado. Pero kaibigan niyo yung nanay ko. Alam niyo ho ang kwento ng buhay namin. Alam niyo rin ho kung paano kami tinapon na parang basura ng pamilya ng aking ama. At kung paano niya hinayaang mangyari yon. Lalaban na ako, hindi na ako makakapayag. Alam ko. Matutulungan niyo po ba si Teresa? Ang kapal na mukha ng Belindang yan. Noong pa, Mama. Noong pa alam ko hindi na yan kumakampi sa atin eh. Pinuin nyo, pabangkin niya pa ang kinuhang abogado ni Teresa? Hindi rin ako magtataka kung si Belinda Nograles
ang nagsulsul kay Teresa para mag-akyat ng ganitong klaseng kaso. Ano bang mali ng mga inutil na katulad nila at tungkol sa abogado? Rafi? Oh. Mula sa minutong ito, ayoko makikita kasama mo yan si Stevie, ha? At ayoko makikita ang pagbumukha niya sa pamamahay natin. Huwag mo ako pagtatawanan, bastos ka! Hindi ako nagbibiro. Eh bakit ba't ako natakot kay Steve at dinadami niyo pa siya? Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Pagbigyan mo minsan, didikitan ka ng mga walang hiyang yon para silang mga linta. Hindi ka titigilan hanggat hindi nakukuha ang kahuli-huli ang patak ng dugo sa katawan mo. Eh ano? Nakinig ka ba sa akin? Tama na yan, Mama. Oo, talagang tama ako. At pati ngayon, nilalaso na rin nilang isip ng anak mo. Kahit ano pa ang sabihin niyo, hindi na magbabago ang opinyon ko tungkol sa mga ginawa sa kapatid ko. Hindi mo siya kapatid. Alam mo, hindi ko alam kung matatawa o maaawa ako sa inyo. Please. Thank you so much for coming this afternoon and... Marami pa kaming gagawin. Kaya dapat mag-usap na kung mag-uusap para matapos ang kalokohang ito. Attorney Corrales, pakibilisan mo na lang please. Attorney Fuentes, kung paniniwalaan natin ang lahat ng tao na sila ay may karapatan sa mga ari-arian at kayamanan ng mga karilyo, medyo hindi ata maganda. With all due respect, we have all the necessary papers to prove that Teresa Carrillo is indeed his daughter. Basilio, ang babaeng yan. Mrs. Carrillo, his signature appears on the birth certificate and the hospital records of my client. Niloko lang ng ina ng babae na yan, si Basilio. Pinaniwala niya ng dalawa niyang anak ay galing kay Basilio. Hindi yan totoo. Yan ang pinapaniwala mo sa kanya, hindi yan totoo. Pabayaan mo na muna sila magsalita. Alam mong kami ni Ate Alma ang inyong anak. Bago namatay ang nanay ko, yan ang paulit-ulit na sinasabi niya sa akin. Naniwala ka naman. Siyempre, Iha, nung nalaman mo kung saan nakatira si Basilio Carrillo at kung ano ang mapapala mo kapag... Hindi yan ang pinaglalaban namin. Ang pinaglalaban namin, linisin yung pangalan ng nanay ko at yung kinabukasan ng mga pamangkin ko. Attorney, ikaw na ang bahalang kumausap sa kanila. This is a waste of my time. Tayo na, Basilio. Bakit mo kami pinabayaan? Bakit pinapayagan mo sila na maging sunod-sunod ka sa kanila? Hindi mo naintindihan. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung gaano kalakas sa impluwensya ng pamilya mo sa'yo. Kaya hinayaan mo masira ang buhay ng nanay ko at ng ate ko. Iha, huwag mong sisisihin ang ibang tao sa nangyari sa iyong buhay. Kung merong nagkasala, hindi kami, kundi ang nanay mo at ikaw na rin. Parusa yan ng Diyos sa inyo. Kung kayo mga mababait na mga bata, hindi kayo pababayaan ng Diyos na magkaganon. Hindi kayo mahal ng Diyos dahil maiitim ang inyong mga budhi at wala kayong pananampalataya sa Panginoon. Marahil tama ka, pero magkaiba tayo ng Diyos na dinadasalan, Mrs. Carrillo. Corrales, ikaw na ang bahala sa kanila. Tayo na, Basilio. Basilio? Kung gusto niyo ng gulo, sabihin niyo lang sa akin na magkagulo-gulo tayong lahat. Dahil sa katulad namin, wala na mawawala dahil ninakaw niyo na lahat ng meron kami. Hindi nga may pagkakaila kung anong uri ng inang pinanggalingan mo, Iha. Hoy, upo ka muna. Ibang klase rin yung ermat na airpat mo, no? Isang sut-sut lang eh, nangangatog na yung tuhod ng airpat mo. Ano ba yung iniisip mo? Parang ang layo-layo ng tingin mo. Wala. Inisip ko lang buhay ko. Kung sino ako.
At kung anong ginagawa ko dito. Natatakot ka na ba? Gusto mo na ba umatras? Hindi. Tama ka, Lawrence. Mas gugustuhin ko pang matalo kesa sa umatras. Wala sa lahi namin ng duwag. Kilala ng anak ko ang abogadong kinuha niya. Pamangkin ni Belinda Nograles. Nako, di totoo pala na namemerwisyo yung mga bastardo ni Basilio. At alam niyo si Penny, ewan ko ba kung bakit nasisikmura niyang maghirap ang mga apo niya. Naku naman, Flora. Mapapaamin mo ba si Fanny na mga apo niya yung mga anak sa labas ni Basilio? Isa pang problema dyan kay Fanny. Kahit anong pangaral lang lumabas sa bibig niya, matapobre. Naku, sister, huwag ka naman ganyan, hindi ba? Totoo naman yun eh. Kahit si Father Cruz ang sabi sa kanya ni Fanny, ang lahat ay nasusukat ng pera. Naku, sister, alam mo, sa bagay na yan, I believe you naman eh. Andiyan si Fanny. Palimus po. Good afternoon, sisters. Hi! Good afternoon, Fanny. Hello, Fanny. Good afternoon. Hi. Papasukin natin yung mga pulubi para makapag-umpisa. Sisters, let's start our meeting with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kung ang babae na yon, ang krus na dapat kong pasanin, pues kakarkahin ko. Pero hindi pa rin ako susuko. Ano ba talagang gusto nila mangyari? Sirain ako. Sirain ang pangalan ng aking anak at pati na rin ang aking apo. Bakit daw niya gusto makipagkita? Hindi sinabi sa akin, pero pinatawagan ako ng matandang karilyo para iset up ang meeting na ito. Ikaw si Teresa? Opo. Doreen Carillo, ang asawa ni Basilio. Mrs. Carillo, please have a seat. Hindi na. ₱1,000,000. Paid to cash yan. Itigil mo lang tong panggugulo mo. At mananahimik na tayo sa isa't isa. Hindi ka namin pakikialaman. At wag mo na rin iistorbohin ng sino man sa aking pamilya, maliwanag? Attorney, ikaw na kaya magpaliwanag. Hindi ko kasi alam kung anong language ang gagamitin ko to get across this woman. Naiintindihan kita. Binibili mo ako, di ba? Sige. Kung gusto mong dagdagan ng konting drama, gano'n na nga. Binibili kita. Lawrence, halika na nga. Wala naman ako mapapala sa babaeng to eh. Sandali! Sandali! Kilala mo ba mga taong kinakalaban mo, ha, Teresa? Hindi mo ba alam na ito ng kahuli-hulihang pagkakataong makakatikim ka ng perang pinananabikan mo mula sa mga karilyo? Hindi lahat ng tao mabibili mo, Mrs. Carillo. Kung ang katulad mo ay may preso dyan sa noo mo, ibahin mo ko. Ano ba talagang pinagmamalaki mo? Kung gugustuhin namin ni Mama, kayang-kaya ka namin pahirapan. Sanay na ako sa hirap. Lahat ng hirap pinagdaanan ko na. Kaya huwag mo ko pagbabantaan ng ganyan. Huwag mo ko pagbabantaan. Hayaan mo ng mga abogado mag-usap, Mrs. Carillo. Sa oras na winasak mo ang buhay ko, papatayin kita. Tandaan mo yan. Kayang-kaya kitang patayin. Hindi lang ang katulad mo sisira sa buhay ko at ng aking anak. Pareho lang naman tayo eh. Pinaglalaban lang natin kung anong inaakala nating atin. Estupida! Bakit mo inalok ng pera? Lalo mong pinaamoy ng dugo yung babae na yon. Lalong iiral ang pagkaswapang ng mga tao na yon. Mama, kasi hindi ko na alam kung paano siya patitigilin eh. Ginawa ko yung para protektahan ka. Huwag mo akong pakialaman. Kaya kong sarili kong laban. Saan kayo pupunta? Ma, di nyo na ako mapipigil. Sasamahan ako ni Rafi, pupuntahan namin si Teresa. Nasisiraan ka ba ng ulo? Hindi ka pwedeng pumunta doon.
Hindi ako humingi ng permiso sa inyo. Ang tanong nyo kung saan ako pupunta. Ang sagot ko, pupuntahan ko si Teresa. Ma, Lola, nakapag-decide na ang daddy kaya sasamahan ko siya. Hindi nyo alam ang ginagawa niyong dalawa. Ginagamit lamang kayo ng babae na yon. Mama, kailangan kong panagutan lahat ng mga responsibilidad ko. Gusto nyo man o hindi. Paano ka na, Basilio? Ano mangyayari sa'yo kung wala ako? Ni isang araw sa hininga mo, ako ang laging nagdidesisyon para sa'yo. Paano ka na kung wala ako? Basilio, pag pinuntahan mo ang babaeng yun, ako ang makakalaban mo. Magsama na kayong dalawa. Pagod na ako sa pagpapaligaya sa inyo. Wala na kayong mapapala sa akin. Basilio! Napadaan ka. Merong humanap sa'yo. Sino? Patawarin mo ko. Father, why hast thou forsaken me? How many times have we muttered these same words that our Lord Jesus Christ spoke while in great and immeasurable pain, dying on the cross? How often have we felt that in our moments of ultimate darkness, that the love of our Lord has completely deserted us, that we understand the meaning of life, for our soul is cleansed each time the sins of the world take their toll on our being. For the Lord reserves an encompassing love for His children, for our Father in heaven. Teresa! You never loved me. Not even for one moment in our married life did you ever love me, Tito. Maaring hiniwalay sa'yo ni Mama si Loretta. Pero nung araw pa man ang ating kasal, hanggang sa mga sandaling ito, siya pa rin ang iyong mahal. At sa lahat ng mga taong pinagsamahan natin, ginawa ko lahat para mahalin mo ko.
Pero hindi. Habang andyan ang mga anak ni Loretta, hindi mabura. Hindi mabubura ang alaala niya. Ako kaya, Basilio? Maalala mo kaya ako? Dadalhin mo rin ba sa iyong konsensya ang lahat ng paghihirap mong ibinigay sa akin? Senyorita, nandyan na po sila. Ang tagal nyo na naghintay sa labas ng bahay na ito. Itay.